Sa kabila po ng masiding pagtulong at malasakit ni Idol Sen Rapi Tulfo sa ating mga mandaragat ay tila ba meron pa ding patuloy na naninira at pilit na hinihila pababa ang ating senador. Yan po ay ang mga anti-tulpong nakabantay lang kung kailan magkakamali ang ating senador. Ngunit sa kabila ng kanilang maitim na intensyon, lubos pa din po ang ginagawang pagsasakripisyo ng ating idol ng bayan upang makagawa ng maayos na batas na proprotekta sa ating mga mandaragat. Tunghayan at saksihan po natin kung paano o gaano ipaglaban ni Idol Rapi Tulfo ang karapatan at lubos na malasakit ng ating mga seafarers higit sa ano paman at walang matinding balakid na makakahadlang sa kanyang mga adhikain. Mabuhay ka, Senator Rapi Tulfo, Idol ng Bayan. So, Pero, isasama natin yung requirement na yun, Mr. Chair. yes, pero ang gusto ko, convention, i-require lahat ng barko, mundo, na mayroong mga work, may mga seafarers. Lagyan natin ang CCTV. Kasi kung meron, di at least itong tatlong insidente nga, no, apat, malalaman natin kung pinagtulog ba o lumundag ng sarili lang. Diba? Yes, kaisa po, Napaiksi yung proseso. yes, kaisa po namin kayo doon, Mr. Chair. Lalo na dito halimbawa sa sitwasyon ni Seafarer Bubiles kung saan ang kwento ay lumabas daw siya sa kanyang portal doon sa kanyang silid. Pero nagtataka kami kung ganon, bakit they needed to tear down the door. Kasi bukas nga daw yung bintana. But yes, simple CCTV doon nakatutok doon sa bintana would have resolved the matter, Mr. Chair. So we are one with you in Kung lang sa pagtalo requiring doon sa, CCTVs. sa mga parte na pwedeng lundagan. Diba? Yung dadahanan ng mga tao. Dalawa, tatlong CCTV sa bawat mga lugar na pwedeng talunan o pwedeng ikahulog ng sino man. Tama po kayo, Mr. Chair, sa mga railings, and then of course yun nga ho, sa mga portals out of the cabins. Kasi kung allegation that they took their own lives, etc., at nag-lock ng kabina, yun ang pwedeng exit point. So dapat meron din nakatutok doon na CCTV. So yes, Sa mga railings, yes. yes, Pwede Mr. lumabas Chair, doon. we are one with you. We have long advocated for this matter. And as I said, we will include this in the rules with respect to the matter on disappearance of seafarers. Kailan bang susunod na SOLAS convention na magyari? Maybe we can attend. I will attend and then i-request natin na lahat ng barko i-require na magkaroon ng CCTV. Sa ngayon kasi hindi required eh. Maraming mga barko na wala mga CCTV. Of course, para yung mga cruise ship, pero yung mga cargo vessels, hindi sila required. Yes po, sa larangan ng DMW, I believe it's another government agency who handles the SOLAS representation. It might be DOTR. Pero sa DMW, Mr. Chair, ang amin ay together with the DOLE and the DFA is the Maritime Labor Convention. At nandun din nga po yung susog patungkol sa abandonment of seafarers na nasa Magna Carta rin. So we could gladly provide information, Mr. Chair, as to the next meetings of the Maritime Labor Convention, Special Tripartite Committee in Geneva. Okay, so mag-attend tayo niyan, sasama ako. Kasi ilan na apat na. Apat. And through the years, hindi lang siguro apat. Diba? Ito yung mga bago lang. Yes, meron na rin po yan nung panahon ko sa OWA. Nangyari na rin po may mga nawala mula Para malaman natin kung ano talaga nangyari. Diba? Now, nandito ba yung Marina? We have Marina here. Good morning po, Mr. Chair. Marina, since local to, I would like you to oblige to make sure na lahat ng mga barko natin dito, yung local, na magkaroon ng CCTV. I want it done. Yes po, Mr. Chair. And when will it be done? Kailan mo gagawin yon? Seryoso ako kasi recently, ito na ba yun? Sinabi ba? January 29, buti na lang may witness. Si Jean Boy Malipuanan,
lumundag. So kung wala, buti na lang at merong eyewitness. Kung walang eyewitness doon, lilitaw na baka may nagtulak sa kanya. Una pahaba yung proseso, mag-imbestiga yung Coast Guard, Navy, so maraming mga resources magagamit kasi mag-search and rescue operation. Dapat dito, dapat search and recovery na lang. Diba? So lahat ng barko, yung barko ng pag-aaral natin, kasi yung sa international, di natin kaya yon. May sarili silang batas doon. I-require mo lahat ng barko na maglagay ng CCTV. Doon sa mga railings, sa mga portals, sa mga bintana, mga gate na pwedeng talunan, whatever. Nang sa gayon, paano kung may nangyari, pasahero man o tripulante, malalaman natin kung ano talagang itong nangyari. Can you do that? Yes, Mr. Chair, we will raise it to the management po for proper issuance of possible MC to require po CCTVs po sa mga vessels natin. Oh, kasi cover yan sa Magna Carta, at least itong Magna Carta for seafarers, at least itong mga domestic, kaya natin yun, di ba? Control natin yan, Secretary Hans. Pero yung mga international flagship from different countries, hindi natin sila pwedeng diktahan. Kaya dadaan tayo sa Maritime Convention, sa SOLAS. Okay. May mga complainant tayo ngayon. May nakita ko kanina, sino umpisa natin. Ladies first, kayo po complainant. Ako, sir, Si Miss Sinaida Alif. Assalamualaikum po, madam. kumusta lang po, sir? Good morning po. Okay, good morning. Sige po, may reklamo po kayo, ma'am. Ako po ay nagpapasalamat lang po, sir, dito. Ano po ng labi ni Marsa sa ngayon po. Salamat po sa tulong nyo at saka sa DMW sa mabilis na pag-aksyon at natutukan yung labi. Sa ngayon po, arrival to Zamboanga na po yung labi. Okay. Maraming salamat, Sir Rapi Tolpo and Sir Han Cagdax and Sir Arnel Ignacio sa pagtutok nyo po ng remains ni Marsa Sahibal sa daman po yun. Salamat po, maraming salamat. Thank you po, ma'am. At sa muli kami po nagkikiramay. Okay, ang sunod naman is si Mr. Eli Bongalon Pupiles Jr., Barangay Chairman ng San Roque, Albay. Services. So, it's just a matter of maybe, do we have to go to SOLAS again, Maritime Convention, para obligan itong mga may-ari ng barko na foreign vessels na maglagay ng psychologist o psychiatrist o kung tawagin shrink na para mag-intervene. Kasi I'll tell you, matagal sila sa barko, months ang pinag-usapan natin. And then bibira sila makatawag sa kanilang pamilya sa Pilipinas. Kung makatawag man sila, and then all of a sudden makarinig sila masamang balita, yung anak nila naging parawala na, o yung kanilang misis, o yung kanilang mahal sa buhay, may mga magagandang pangyari, and then plus yung weather condition, pag samasamahin mo yan, nagkakaroon na ng problema sa mental situation niya. So dapat i-require natin na sa lahat ng barko, meron mga psychologist, psychiatrist na pwede ng takbuhan para magbigay sa kanilang konting guidance. At DMW, tungkol sa status ng isang seafarer natin habang nasa laot siya, especially pag nalaman natin na may problema na pala siyang dinadaing, may problema sa kanyang pamilya di sa Pilipinas, agad-agad tatawagan natin yung Yes. yung facility, Yes, health Mr. facility doon, at sabihin natin pwede ba pakabantay-bantayan yung seafarer namin yan, may Yes. nagkakaproblema na. Yes, Mr. Chair. We could very well recommend that, Mr. Chair. Kasi sa ngayon po, external. So halimbawa nga po, the DMW and OWA mental health helplines are available. Meron ding NGO na tinatawag na Stella Maris, may sarili rin silang mental health helpline. So external. Pero tama po kayo, meron isa din na kumbaga parang eksperto doon, isang tao na malalapitan kapag merong mental health advice na kailangan yung mga, hindi kailangan siya psychologist, pero meron siyang training na pwedeng i-facilitate kung may problema at i-refer sa ibang helpline o sa labas ng barko
tawagan o video call o ano paman kung anong kakailangan. So we fully agree with you, Mr. Chair, and we could very well recommend this as well at the international level. But as it is, just to assure the committee, your office, Mr. Chair, na already at DMW at OWA, meron kaming mental health helplines na pwedeng further promote at malaman ng mga seafarers na kung saan pwede silang tumakbo at sumangguni, tumawag at mag-email para i-express yung ano man ang gusto nilang sabihin. Yes, 24/7. At dapat yung mga barkong yon, meron silang mga, maski na hindi triseta, in fact, meron yung over-the-counter na mga mabibili na para pang-clear lang, ang tanggal yung anxiety, pampakalma, di ba? Yung mga tawag ito, mga herbal nga lang, nakakatulong na ngayon. So, do we have that? Mr. Chair, Supplement kung tawagin. May mga food supplements na nakakatanggal ng meron anxiety. naman pong medical facilities on board that is also a requirement under the convention. Ang hindi ko lang po sigurado if it goes so far as to have these particular types of medicines on mental Dapat wellness. maglagay kayo. In fact, I'm not gonna recommend. Baka sabihin, nagbibenta na ako rito ng mga food supplements. May mga food supplements na effective naman. May nakakausap ako mga tao na FDA approved. Pag ininom mo, kakalma ka, mababawasan yung anxiety mo. Dapat, pwede ipabaon yun sa mga spares natin. Kung halimbawa, wala sa mga clinic, ng mga barko ngayon, na international. So, ipabaon siguro sa mga seafarers. Ay. Present per off the counter. Na pamparelax, o pagpagod ka, inumin mo para makatulog ka. Pwede yun, FDA Yes, approved. Mr. Chair, and of course, isa pa naisip ko, we could very well seek the advice of the DOH in a SecDed Yes. kung ano yung nararapat kasi some of them might be prescription-based. Pero kung hindi prescription-based, we can very well require that sa mga Okay. licensed mining Hindi agencies. kayo sa DOH, huwag kayo magtanong sa FDA kasi yung FDA, ano yan corrupt yan Masabi ko lang sa FDA. Ikaw dyan sa FDA, mataas na opisyal, pag nag-hearing ang DOH, bantayan mo, naniningil ka ng 10 million pesos. In fact, binigyan ka na ng 10 million pesos na isang taong kilala ko. Binigyan ka ng 10 million, binigyan pa 20 babae sa isang hotel. And yet, gusto mo pa ipasara yung isang pharmaceutical company. Pantay ka pagdating ng hearing sa DOH, expose kung pangalan mo. Watch me. Napakurap mo. Sana matanggal ka bago dumating ang hearing ng DOH. Dahil kapag hindi ka matanggal, mapapahiya ka. Anyway, so yun lang.